Kakayanin ba ng Golden State Warriors ang sagupaan at rambulan sa paparating na NBA season na ang tanging armas lang ay ang dati pa ring roster? Sa video natin ngayon mga ballers, titingnan natin kung makakapalag ba ang final roster ng Dubs. Samahan nyo kung i-breakdown ang solid veteran lineup ng Golden State Warriors. Sa mga solid Dub Nation fan dyan, alam kong nakakalungkot isipin na walang major changes ang ginawa sa isa sa pinakapaboritong team dito sa Pilipinas. Sasabak sila sa gera na may same core, same lineup, same stars. Tingnan natin ngayon kung may tira ba sila sa paparating na season. Simulan natin sa pinakabata sa kanila, ang 40-year-old 6'9 veteran na si Al Horford. May 8 points, 4 rebounds at 2 assists per game at nakapaglaro ng 45 games last season at ang 13 dyan ay naging starter siya na may 21 minutes na nilalaro per game. Kahit hindi na ganon ka-explosive si Lolo Horford, maaasahan pa din siya pagdating sa perimeter shooting. May swabbing tira to, lalong-lalo na sa tres. May unbelievable ito na 36% sa 3-point line. Itinuturing din siyang isa sa pinakamatalinong big man ngayon dahil sa high basketball IQ niya. Hindi siya katulad ng mga traditional or mga casual lang na sentro na nakatambay lang sa ilalim at naghihintay na may mangga na mahulog. Bola. Sa modernong sentro ngayon sa liga, pag hindi ka sniper, liliit ang value mo. Kumbaga, pag sentro ka, kailangan may tira. Pangatlo ay ang pagiging leader niya. Hindi siya kinuha ng Warriors para may salba ang team, kundi para maging stabilizer at mentorship para sa mga batang player ng Warriors. Isunod naman natin ang Armored Titan ng Golden State. Walang iba kundi ang number 7 na si Kristaps Porzingis. Nag-average ng 26 points, 3 rebounds at 4 assists per game. Nakapaglaro ito ng 57 game at may 21 minutes palagi. Package din to si Kristaps na may 3-point shooting, rim protection, pick and roll play at magaling to sa mismatch lalo na pag nuno ang kalaban. Kaya niyang makipagbardagulan sa ilalim at ang tanging concern lang talaga sa kanya ay ang pagiging injury prone. Kung makasurvive man si Kristaps na walang matamong injury sa mahabang season na paparating, baka siya ang maging difference maker sa Warriors. At alam kong walang halos na nakakakilala sa backup center ng Golden State. Walang iba kundi si Charles Bassey. Noong nakaraang season, naglaro si Charles ng 13 games na nag-average ng 5 points, 4 rebounds sa loob ng 8 minutes. Solid na numero na yan kahit limitado. Para din tong si Jackson Hayes ng Lakers na may electrifying energy. Dito na tayo sa forward position. Unahin natin ang puso at kaluluwa ng Warriors, si paring Dre. Nag-average si Draymond Green ng 8 points, 5 rebounds at 5 assists sa loob ng 68 games noong nakaraang season. Hindi man siya ang pinakamalaking scorer pero alam naman natin kung gaano kalaki ang epekto ni Draymond Green sa depensa. May playmaking to at ang overall system ng Warriors ay siya ang nakakontrol. Siya ang nagtitimon sa positioning ng mga batang players at sumisira ng mga plays ng kalaban. Nandyan din si Uncle Jimmy Butler. Naglaro si Tito Jimmy ng 38 games sa loob ng nakaraang season at nag-average ng 20 points, 5 rebounds at 4 assists sa loob ng 31 minutes kada laro. Sayang nga lang at na-injured sa kalagitnaan ng season. Isa kasi si Uncle Jimmy sa rason kung bakit nahirapan ng Warriors sa pagpasok nun sa playoffs. Dahil sa natamo niyang ACL injury, pahamak talaga. Pwede kasing mag-iba ang resulta ng play-in nun kung andun lang si Jimmy o baka nakakuha ng mas magandang spot ang Warriors at hindi bumagsak sa play-in. Pero anyways, sa positive side, kung magiging healthy si Jimmy Butler this coming season, makakatulong siya na makapasok ang Warriors sa playoffs at pwede na niyang ma-activate ang playoff Jimmy. Ang bagong salta ng Warriors, ang 6'9 forward na nagpakilala ng Summer League. Walang iba kundi ang Dominican LeBron James na si Yaxel Ledenborg. Wala pang official stats si Yaxel sa NBA sa ngayon pero ang pagbabasihan natin ay ang kanyang Summer League stats na may average na 14 points, 7 rebounds at 4 assists. Solid na numero yan para sa isang rookie. Hindi nga lang natin sigurado kung gagamitin nga ba siya ni Coach Steve Kerr. Napaka-allergic kasi ni Coach sa mga rookies. Pero pag ito binigyan ng chance or minuto every game, baka si Yaxel na pala ang secret weapon ng Warriors. Coach, baka naman. At panghuli sa forward position, ang kabayan natin na si G Santos na nag-average ng 9 points, 3 rebounds at 2 assists per game nung nakaraang season. Siya ang paborito ni Steve Kerr pag walang energy ang team. Siya kasi ang may pinakamataas na energy at tila full charge palagi. Wala stick din to sa hustle, kaya makipagpalitan ng mukha at sumunggab sa mga loose ball. Sandata din siya ng Warriors pagdating sa fast break transition. Dito na tayo sa guard position. Nandyan si Moses Moody na
nag-average ng 12 points, 3 rebounds at 1 assist. Isa sa best catch and shoot na pyesa ng Warriors. Gamit na gamit din to sa depensa dahil may mahabang wingspan to na malalastik man. Siya din ang kokompleto at makakasama ni G Santos at rookie Yaxov para mapanatiling deadly pa rin ang Warriors sa perimeter. At syempre, isa pang pamilyar na pangalan, si Gary V. Gary Payton pala. Nag-average siya ng 7 points, 3 rebounds at 1 assist per game nung nakaraang season at may mataas na efficiency to na 58% sa field. Siya ang paboritong bench weapon ng Golden State at may solidong chemistry na rin sa team. Samahan mo pa ng versatile backup point guard na si DeAnthony Melton na may 12 points, 3 rebounds at 2 assists per game. 6 games lang ang nilaro nito nung 2025 season dahil din sa walang yang ACL injury. Sobrang sayang talaga ng player na to mga ballers. Siya lang naman ang pang-apat sa lahat ng players ng Dubs na kayang umiscore ng 20 points pataas at kahit nagtamo ng malalang injury, hindi siya sinukuan ng Warriors at ibinalik pa rin sa roster. Paniguradong babawi si Melton sa paparating na season. At syempre, hindi mawawala ang mukha ng Warriors. Walang iba kundi ang greatest shooter na si Stephen Curry. Nung nakaraang season, nag-average ang greatest shooter ng 26 points, 3 rebounds at 4 assists sa loob ng 43 games. At kahit nasa late stage na si Curry na tumatanda na rin kagaya ni Lolo Bron, malinaw pa rin na kapag healthy si Stephen Curry, may tira pa rin ang Golden State. Pero isa sa mga players na dapat bantayan natin, si Brandon Podziemski. Perfect attendance to na may 82 games sa nakaraang season at nag-average ng 13 points, 5 rebounds at 3 assists. At kung magpapatuloy ang kanyang development, pwede siya magkaroon ng mas malaking role sa rotation ng Warriors. So ayan na nga ang 2026-2027 Golden State Warriors. Sapat na ba ang core na yan para maging seryosong championship contender sila? Para sa akin mga ballers, may laban naman talaga ang Golden State. Pero hindi yan ibig sabihin na automatic agad sila nakakatakutan for championship contender. Bibigyan ko kayo ng iilang rason kung bakit makakapalag ang Warriors at kung bakit hindi. Una, may Stephen Curry. Hindi pwedeng maliitin ng Warriors. Siya pa rin ang pangunahing scorer at shooter ng koponan at kapag nag-init siya, alam niyong kaya niyang baguhin ang laro. Pangalawa, mas malalim na ngayon ang kanilang frontcourt. May Kristaps Porzingis, Al Horford, Draymond Green at samahan mo pa ng Yaxel Lendenborg. Mas marami ng option ngayon si Coach Steve Kerr sa ilalim. May size na sila, may depensa, may versatility kumpara sa dating Warriors. Pangatlo, aabangan ng lahat si Yaxel matapos ang ipinakita niya sa Summer League Camp na naging MVP. May pagkakataon siyang maging malaking bahagi sa rotation ngayon ng Warriors basta hindi lang ibabangko ni Coach Steve Kerr. At syempre, nandyan rin si Uncle Jimmy at kapag naging okay na to sa kanyang ACL injury at unti-unting makukuha ang 100% na kondisyon niya, malaking dagdag yun sa Warriors. Sa ibang parte naman, dito naman lugi at dapat maging aware ang Warriors. Una, sa kalusugan at edad nila, hindi na bumabata ang halos karamihan sa player ng Warriors. Habang may injury history si Porzingis at isama mo pa ang nagpapagaling na Jimmy Butler, sino ang sasalo sa scoring habang wala pa si Butler? Hindi pa kasi sigurado kung maglalaro agad kaya mas malaking responsibilidad ngayon ang mapupunta kay Steph. Medyo lugi talaga kung sunod-sunod na magkaka-injury ito. Kaya kailangan mag-step up ng mga batang players ng Warriors para hindi naman bugbugin ng pagod ang greatest shooter. Kaya malaking bagay na dapat healthy sila habang tumatagal ang season. At ito din ang prediction ko kung hanggang saan ba aabot ang Warriors next season. Mag-agree ka man o hindi, bahala ka sa buhay mo, boy. Kung magiging healthy ang kanilang core at mabilis nilang makukuha ang kanilang chemistry, posible makapasok ang Warriors sa upper half ng Western Conference standings na nasa number 6 seed na may 47-35 record. Prediction lang yan mga tol ha, baka matriggered na naman kayo. Pagdating sa playoffs, dito natin makikita kung kaya ba nilang makasurvive sa parehong lineup. Makakalusot ba sila sa second round? Posible. Conference finals? Pwede. Hindi posibleng mangyari yan. Bilog ang bola. Pero hindi rin natin pwedeng sabihin ngayon na siguradong aabot talaga sila doon. Basta yan lang ang tandaan mo. Kapag healthy ang Warriors mo, palag-palag to. Kaya mga ballers, tama ba ang ginawa ng Warriors na i-run it back ang dating roster? O dapat silang gumawa ng isang move para mas mapalakas pa ang championship chances nila? I-comment mo lang ang opinion nyo sa baba at sabihin kung anong team ang gusto nyong i-breakdown natin sa susunod. At may video din tayo sa former Golden State Warriors na si Klay Thompson na nasa Miami Heat na. Pwede nyo rin niyang panoorin para makita kung ano din ang naging impact niya sa Miami Heat. And this is Ballers TV. Thank you for watching.